Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1962. Karanasan ito ni Arnel sa lugar ng Dolores, Eastern Samar. Sa mga panahong ito, si Arnel ay may 30 anyos na. May sariling pamilya na may 2 anak na sina Eddie at Edna. Ang asawa niyang si Maria ay nagtitinda ng mais habang si Arnel naman ay matiyagang sinasaka ang maliit na palayan at kanilang maisan. Nasa 2 ektarya lang ang kanyang sakahan na pinaghahatian ng palay at mais. May malaking harang naman ng pilapil sa pagitan ng 2 tanim. Gawa nga ng hindi naman kailangan ng maisan ang maraming tubig. Mabait na tao si Arnel. Wala siyang ibang hangad kundi maitaguyod ng mabuti ang kanyang pamilya. Salat man sa buhay pero sinisikap niya na hindi gaanong makakaranas ng paghihirap ang kanyang pamilya. Nasa edad 10 at 8 taon pa lamang ang kanyang mga anak. Wala na rin ang mga magulang nito dahil maagang lumisan sa mundong ibabaw. Ang tanging natitirang kadugo niya ay ang kanyang lolo Perto na nasa kabilang bayan pa nakatira. Kasama naman ito ang matandang binatang anak na si Roman. Hindi ito nakapangasawa dahil sa kapansanan nito sa kanyang pag-iisip. Hindi naman pabigat si Roman. Ang kaso lang, sa kabila ng katandaan nito, ay nananatiling isip bata pa rin. Isang araw, may dumating na kaibigan si Arnel na nagmula pa sa bayan ng kanyang lolo. Naghatid ito ng mensahe na si Lolo Perto ay nakaratay na sa banig at nais nitong makita si Arnel. Hindi naman niya ito binigo. Ilang taon na rin kasi silang hindi nagkita. Sa kanyang nabalitaan ay labis itong nag-alala. Kaya naman kinabukasan mismo ay lumuwas na ito. Inambisuhan niya ang kanyang asawa na mananatili muna siya doon ng ilang araw. Habang nasa biyahe naman si Arnel, ay pakiramdam niya may pagkukulang siya sa kanyang lolo. Halos 5 taon na kasing hindi niya ito nabibisita. Pero sa pagkakaalam ni Arnel ay malakas at malusog pa ang kanyang lolo. Subalit dala na rin siguro ng katandaan nito na nasa 69 na marahil may sakit na itong dinadanas. Sa pagdating niya sa bahay nito, may mga iilang kapitbahay ang naroon. Nakita naman niya si Roman na nakaupo lamang sa may sulok at nang makita nito si Arnel ay bigla itong nagsisigaw na ang sinaktan daw ng aswang, si Lolo. Paulit-ulit niya itong isinisigaw habang pinapakalma naman siya ng mga kapitbahay. Sa pagpasok ni Arnel sa kwarto ng kanyang lolo ay nakita niya itong nakahiga na ngunit nakangiti naman ito sa kanya. "Lolo, kamusta na po kayo? Ipagpaumanin po ninyo kung kailan kayo naratay sa higaan. Saka lamang ako na parito." Malungkot na wika naman dito ni Arnel. "Naku naman, apo. Huwag mo nang isipin yon. May sarili ka ng pamilya at alam ko na nagsisikap ka para sa kanilang kinabukasan. Maraming salamat dahil mukhang ikaw lang yata ang tumugon sa lahat ng aking mga apo." Mahinang wika dito ng matanda. "May naipon naman po ko, Lo. Nais ko sana na patingnan kayo sa doktor." Mungkahi naman dito ni Arnel. "Huwag ka nang mag-alala, apo ko. Ang karamdaman ko ay wala ng kagalingan." Tugon naman dito ng matanda. "Ano po bang nangyari, Lo? Bakit kayo nagkasakit? Ano po bang sakit ninyo?" Usisa naman dito ni Arnel. "Narinig mo naman ang sigaw ni Roman. Sadyang nakahanap na ako ng katapat ko, apo.
Isang pagkakamali at heto na ako ngayon. Nakangiting tugon dito ng matanda. Aswang? Nakolo, umiiral ba talaga ang mga yan? Hindi ko po maintindihan. Anong nakahanap ka na ng katapat? Pagtatakang tanong ni Arnel habang kumukunot ang noo nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay dito natuklasan ni Arnel na ang kanyang lolo ay isa palang antingero. May kamalaya naman kahit papaano si Arnel sa mga taong may kakaibang karunungan, pero hindi niya inakala na isa sa mga yon ay ang kanyang lolo Perto. Nalaman din ni Arnel na ang totoong sadya kung bakit siya ipinatawag ng kanyang lolo upang ipamana sa kanya ang isang bagay na labis nitong iniingatan sa loob ng mahabang panahon. Ang batong engkanto, o mas kilala bilang Bato Omo. Marahang hinubad ng matanda ang nakakonsagrang mutya at iniabot ito sa kanyang apo. Isang bilog at kulay puti na bato ang nasa mga kamay ni Arnel. Sa pagpapaliwanag ni Perto, ang batong engkanto o Batong Omo ay para sa kabal at kunat. Yung tubig o langis na pinagbabaran ng bato ay nakakapagpagaling ng kahit na anong sakit. Pwede din itong panghilot sa lamig sa katawan, pamamaga, mga masasakit na parte. Para din sa proteksyon sa bala at patalim. At ito ay nagbibigay lakas ng katawan. Pangontra din sa kulam at barang. Para din sa hindi magkaanak. Kagalingan din sa mga sakit. Iinumin ang tubig na pinagbabaran ng Bato Omo. Lolo, bakit niyo po ito binibigay sa akin? Tanong naman dito ni Arnel. Iyan lamang kasi ang maipapamana ko sa iyo, apo. Sa katunayan, bala ko sana na ibigay iyan sa iyong ama. Ang kaso ay mas nauna pa siya sa akin. Paliwanag naman dito ng matanda. Pero ano po ang gagawin ko dito, Lo? Wala naman akong alam sa mga ganitong bagay. Tugon naman dito ni Arnel. May ipinakuhang libreta si Perto sa kanyang apo at dito nakalahad ang mga usal na kaagapay sa paggamit ng mutya. Kung ano man ang kahihinat na nito ay hindi na ito iniisip pa ni Arnel. Iniligpit niya ang mga bagay na iyon sa kanyang lagayan. Matapos nito ay tinanong niya ang matanda kung ano ang gusto nitong kainin sa hapunan. Humiling naman ito ng tinolang manok. Lubos naman na nagpasalamat si Arnel sa mga kapitbahay na nagmalasakit sa kanyang lolo. Pagsapit ng hapunan ay pinagsilbihan ni Arnel ang kanyang lolo. Bumangon pa ito at kumain. Nagwika naman dito si Arnel na mas magandang doon na lamang manirahan sila sa Dolores upang mas maalagaan ang matanda at si Romano. Ngumiti lang naman ang matanda habang mabagal na kumakain. Sinariwa naman ni Arnel ang mga panahong bumabakasyon siya sa lugar na iyon. Hanggang sa napunta ang kanilang kwentuhan sa mga nilalang ng dilim. Isang babala ang sinabi ni Perto sa kanyang apo tungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. Ayon pa sa matanda, isang gabunan ang nakadale sa kanya. Nang makalaban niya ito ilang linggo na ang nakalipas, ay napuruhan siya sa likuran na labis niyang dinadaing. Kahit pa isa kang malakas na antingero, kung hindi mo naman namamalayan ang atake ng kalaban, ay tiyak pa rin ang malakas na epekto nito sa katawan. Sa katunayan, paminsan-minsan ay may lumalabas na dugo sa bibig ng matanda. Matapos ang hapunan, ay humiga at nagpahinga na ang matandang yon. Habang si Arnel naman ay inaya si Roman na maglaro.
pinakisamahan naman ito ang tiyuhin na may diferensya hanggang sa marahang lumabas ng bahay si Roman at tila may tinitingnan sa madilim na paligid. Matapos nito ay bigla itong pumasok ng kanyang kwarto. Sinundan naman siya ni Arnel. Nakatalokbong na sa kumot ang tiyuhin. Kaya naman hinayaan na lamang ito ni Arnel. Kasunod nito ay lumabas naman siya ng bahay at sinipat ang paligid. Wala naman siyang nakitang kakaiba maliban sa napakadilim at may kalakasang simoy ng hangin. Tila na mamahay si Arnel kaya hindi agad siya dinalaw ng antok. Nanatili muna siya sa may balkonahe ng ilang minuto. Nakakabinging katahimikan kahit kuliglig ay wala siyang naririnig sa lugar. Isinara niya ng mabuti ang mga pinto at mga bintana bago siya naglatag ng banig sa sahig na yari sa kawayan. 2 kwarto lang kasi ang nasa bahay. Hindi naman alintana ni Arnel ang ganoong tulugan. Hanggang sa nagising na lamang si Arnel nang may narinig siyang huni ng mga uwak. Noong una ay binabaliwala lamang niya ito, ngunit tila padami ng padami ang mga ito. Nagpasya naman siyang lumabas at tiningnan ang buong kapaligiran. Sa konting liwanag ng buwan ay nasilayan niya ang napakaraming uwak na nakapatong mismo sa bakod na yari sa kawayan. Labis naman ang kanyang pagtataka sa tagpong yon. Inabog niya pa ang mga ito gamit ang isang patpat. Nang makalipad na ay muli na siyang bumalik sa pagkakatulog. Nang siya ay magising ay narinig na lamang niya ang iyak ni Romano na nasa silid na kanyang lolo. Pagwari ni Arnel ay isang malamig na bangkay na ang matanda. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ni Arnel. Maya-maya pa ay humingi na siya ng tulong sa mga kapitbahay. Nang malagay na sa ayos ang kanyang lolo, ay nagpasya itong bumalik ng Dolores upang isama ang buong pamilya para sa lamay at libing ni Lolo Berto. Matapos maihatid sa huling hantungan, ay bumalik na sa kanilang bahay ang pamilya at isinama nila si Roman dahil wala nang mag-aalaga nito. Nagbalik sa normal ang takbo ng kanilang buhay. Kahit papaano ay nakakatulong ang tiyuhin ni Arnel sa pagtitinda ng mais ni Maria. Hanggang isang araw, biglang nagsuka ng matindi ang bunsong anak ni Arnel na si Edna. Kung ano-anong halamang gamot na ang pinapainom nila hanggang sa naalala ni Arnel ang bato-omo na nasa kanyang lagayan. Muli niyang inalala ang sinabi ng kanyang lolo sa prosesong gagawin. Hindi man ganoon kalubos ang paniniwala niya sa kakayahan ng mutya, ay sinubukan pa rin niya ito. Nang mapainom niya na ang pinagbabara ng bato, ay ilang minuto lamang naging maayos na ang kalagayan ni Edna. Dito napatunayan ni Arnel na epektibo nga ang mutyang yon. Nasundan pa ang muling paggamit niya ng mutya noong nagkasakit naman ang kanyang anak ng kanyang kaibigan. Kumalat ang pangyayaring iyon sa kanilang baryo hanggang sa may mga nagpupunta na sa bahay ni Arnel upang magpagamot. Hindi naman may paliwanag ni Arnel ang pakiramdam sa tuwing may napapagaling siyang sakit dahil nga ay ang pagtulong lamang ang hangarin nito. Hindi niya tinatanggap ang mga salaping ibinibigay ng mga tao. Pero may iilan naman na nakiusap na tanggapin na ang mga gulay at prutas nilang dala bilang pasasalamat sa pagtulong ni Arnel. Dahil sa dumadami na ang kanyang mga naging parokyano, ay dito niya na binuksan ang libreta. Subalit walang nakasaad doon tungkol sa panggagamot, kundi puro ito kaalaman
laban sa mga aswang at iba pang uri ng masasamang nilalang. Habang isa-isa niyang binabasa ang bawat pahina, ay nakaramdam ng kilabot si Arnel. Kung ang libretang iyon ay nagmula sa kanyang lolo, ibig sabihin, lahat ng mga usal ay posibleng nagawa na ng kanyang yumaong lolo. Nang matapos niyang basahin ang iilang pahina, ay napaisip naman itong si Arnel. Diyos ko po, ano ba itong iniwan ni lolo sa akin? Wika nito sa kanyang sarili. Hindi naman maiwasang mag-isip ni Arnel ng mga negatibong bagay tulad ng pagpapakita ng mga aswang at ang pag-atake nito sa kanya. Dahil dito ay hindi makatulog si Arnel. Lumabas siya at doon sa balkonahe nagpahangin. Habang nakatingin siya sa kagandahan ng buwan at nakaupo na nakasandal sa dingding, ay may nasipat siya sa may palayan. Isang tao na naglalakad. Mahaba ang buhok nito dahil nadadala sa ihip ng hangin. May tungkod din ito na gabewang lamang ang taas. Pakiwari niya, isa itong matanda, ngunit bigla itong huminto sa paglalakad. Marahang itinaas ng matanda ang tungkod at nagulat na lamang si Arnel. At dahil parang may malaking ibon na lumipad mula sa bubong ng bahay. Napabalikwas siya sa kinauupuan at agad nagtungo sa bakuran upang tingnan ang bagay na nasa bubong. Hindi niya na naabutan ang malaking ibong malamang nakalayo na ito. Sa pagbaling niya ng tingin sa matanda, doon sa palayan ay wala na rin ito. Dumaloy ang kilabot ni Arnel sa buong katawan. Hindi niya maiwasang mag-isip na isang aswang ang nasa kanilang bubong kanina. Sa pagpasok niya ng bahay, ay una niyang tiningnan ang mga anak sa kabilang kwarto. At humiga na siya sa tabi ng asawa at taimtim na nagdadasal habang hawak-hawak ang kwintas. Kinabukasan ay nagtungo si Arnel sa kaibigang matanda. Nakikipag-usap siya dito at inalam kung may kaalaman ba ang matanda sa nilalang na kung tawagin ay aswang. May iilang uri ng aswang na inilahad ang kaibigan tulad ng mandurugo, mandaragit, awok, tiktik at gabunan. Sa gabunan naging interesado si Arnel dahil naalala niya na iyon ang uling nakalaban ng kanyang lolo. Inilarawan naman ng matanda ang gabunan at sa nalaman ni Arnel ay mas lalong lumala ang kanyang takot sa katawan. Habang naglalakad siya pa uwi, ay seryoso siyang nag-isip tungkol sa mga aswang na yon. Hindi niya napansin na ilang beses na pala siyang tinawag ng kapitbahay dahil may idudulog ito na karamdaman. Inaya niya ang lalaking kapitbahay na doon na sa kanyang bahay gamutin. Bukod sa dinaramdam na pananakit ng likod, ay may isang bagay pa na binanggit ang nasabing kapitbahay. Ayon dito, sa dulo daw ng baryo ay may usap-usapan na biktima daw ng mambabarang. At ayon pa sa kwento, ang nakaalitan daw nitong biktima ay simulong na matagal nang pinagdududahan na isa itong mambabarang. Hindi naman makapaniwala dahil paminsan-minsan ay nakakausap pa ito ni Arnel at wala naman siyang napansing kakaiba dito. Matapos gamutin ang lalaki ay nagpasalamat ito ngunit nagbigay din ng babala kay Arnel tungkol kay Mulong. Sinabi nito na ang mortal na kalaban ng mga mambabarang ay ang mga manggagamot na katulad niya. Ang pag-alala niya sa aswang ay nadagdagan pa ng dahil sa sinabi ng kapitbahay. Pagsapit naman ng hapon
ay tumatakbong dumating si Pepito. Siya ang asawa ng nabiktima di umano ng barang. Humingi ito ng tulong sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi tugunan ang kawawang kapitbahay na iyon. Pinaghintay niya muna ito saglit habang nagtungo siya ng kwarto. Hinahanap niya sa libreta ang usal pangontra sa barang. Nang makita niya na ay isinilid niya na ang libreta sa kanyang bulsa at nagtungo na sa dulo ng baryo. Kasama itong si Pepito. Ayon dito, 2 araw na daw na hindi nila maintindihan ang nangyayari sa kanyang asawa. Matapos nitong makaalitan si Mulong, nanghihina ito at nagkakaroon ng lumalalang mga sugat sa bibig at gumagapang na ito sa leeg ng biktima. Habang inilalahad ni Pepito ang mga bagay na iyon ay wala talagang ideya si Arnel kung papaano gagamutin ang biktima ng barang. Natatakot tuloy siya baka hindi niya ito magamot at mas lumala pa ang sitwasyon. Samantala, sa pagdating niya sa bahay ni Pepito ay may iilang tao ang naroon. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Napabuntong hininga ang manggagamot bago pumasok sa kwarto kung saan naroroon ang asawa ni Pepito na nakaratay na lamang sa higaan. Isang kalunos-lunos na sitwasyon ang nakita niya sa babae. Halos hindi mo na makikita ang bibig nito sa tindi ng mga sugat. Umupo siya at nagpakuha siya ng isang basong tubig. Hinubad niya ang kwintas at pinunasan bago inilubog sa tubig. Ang maganda kay Arnel ay madali lamang siya makamemorya. Ang una niyang ginawa ay ang usal na nagpapalabas ng insekto na ginamit sa pambabarang. Matapos niya itong bigkasin ay umungol ang babae na tila nasasaktan. Nag-akma rin itong susuka kaya hinawakan ang ulo nito at nagwika na isuka lamang kung anuman ang nais nitong ilabas sa katawan. Sa pagsipat ni Arnel sa bunganga ng biktima ay nakakita siya ng mga paa ng salagubang. Pilit itong inilalabas ng biktima. Dinukot naman ito ni Arnel. Nababalutan ng mga malalagkit na likido ang insekto. Agad naman itong kinuha ni Pepito at isinaboy sa apoy doon sa kusina. Sa mga sandaling iyon ay kinakabahan na si Arnel at hindi niya talaga alam ang gagawin. Subalit pinilit niyang magpakahinahon. Kinuha niya ang baso at marahang ipinainom sa biktima. Matapos nito ay nagdasal si Arnel. Ang kwarto ng biktima ay may bintanang nakabukas kung saan nasa tapat ito ni Arnel. Hindi niya sinasadyang napatingin siya sa labas nito. Bahagya siyang nagulat dahil muli niyang nakita ang matandang lalaki na may tungkod. Nakatayo ito sa tabi ng isang punong kahoy. Sa hindi niya maipaliwanag ay biglang humampas sa kanyang muka ang napakalakas na hangin. Ramdam na ramdam niya ang pagdaloy nito mula sa kanyang muka, pababa sa katawan at patungo sa babaeng biktima. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unting umaayos ang kalagayan ng biktima. Natuyo ang mga balat at nakakabangon na ito. Nanatili muna ng ilang sandali pa si Arnel upang obserbahan ang babae. Bago naman siya umalis, ay tumungo siya sa bahagi ng bakuran kung saan natatanaw doon ang lugar na kinatatayuan ng matandang lalaki. Ipinagtataka niya ng gusto ang pagpapakita ng matanda sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Habang mag-isa siyang naglakad pabalik sa bahay, ay nakita niya sa unahan si Mulong na nakatayo sa gilid ng daan
at matalas ang tingin nito sa kanya. "Magandang hapon, Mang Mulong. Kayo po pala." Pagbati dito ni Arnel. Kailan ka pa natutong makialam sa ganitong bagay, Arnel? Wika ni Mulong sa normal ngunit madiin na boses. "Ano po ba ang ibig niyong sabihin?" Magalang na tugon naman dito ni Arnel. Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Sambit naman dito ni Mulong at lumakad na ito papalayo. Dahil sa sinabi nito ay mas lalong lumakas ang hinala ni Arnel na isang ang mambabarang si Mulong. Nagmadali na siyang makauwi ng bahay at pagdating doon ay agad naman siyang pumasok sa kwarto at hinanap sa libreta ang usal kontra barang. Kung sa kanya ay hindi na ito kailangan, pero papaano naman ang kanyang pamilya? Sa pagpasok ng kanyang asawa ay nabigla si Arnel. Nagtaka naman si Maria pero inaya na lamang niya ito ng hapunan. Nang sila'y nasa higaan na ay dito na inilahad ni Arnel ang lahat-lahat para naman magkaroon ng kamalayan si Maria tungkol kay Mulong. Hindi naman ito halos makapaniwala dahil matagal na nilang kakilala si Mulong. Kinabukasan ay maagang nagtungo ng maisan si Arnel upang gapasin ang mga bunga nito. Kailangan na kasi ito ng kanyang asawa. Habang abala siya sa pagkuha ng mga bunga, ay nakakita siya ng isang pares ng paa sa kanyang harapan. Sa gulat nito ay napaatras at napaupo naman siya sa lupa. Huwag kang matakot, Arnel. Kaibigan ako ng iyong lolo Perto. Ako nga pala si Ambong. Narito ako upang balaan ka sa mga masasamang nangyayari sa lugar na ito. Sa hindi ninyo namamalayan ay unti-unti nang umuusbong ang kasamaan sa kawawang lugar na ito. Kailangan ng mga tao ang isang katulad mo. Wika ng matanda habang marahang tumatayo si Arnel. "Tulong, sa abot po ng aking makakaya ay ginagamot ko ang mga nangangailangan. Kayo po bang matandang nagpapakita na lang sa akin ng hindi inaasahan?" Tugon naman dito ni Arnel. Kailangan mong magampanan ng maayos ang pagiging antingero, Arnel. Kaya narito ako upang tulungan ka. Muling wika dito ng matanda. "Antingero? Ako? Nais ko lang naman ang tahimik na buhay. Parang nagsisisi nga ako sa ibinigay na mutya ni Lolo. Ano naman ang magagawa ng batong ito laban sa mga masasamang nilalang?" Tugon dito ni Arnel. Isang biyaya ang magkaroon ng mutya. Hindi ibinigay ni Perto yan sa'yo ng walang dahilan. At higit sa lahat, huwag mong maliitin ang kakayahan ng Bato-o mo na tangan mo. Matuto ka, Arnel, na pakinggan at pakiramdaman ng paligid. Alam kong mahirap sa isang baguhan na gaya mo ang magtanga ng mutya. Lalo pat wala kang alam sa lihim na karunungan. Mahabang pagpapaliwanag dito ni Ambong. "Matanong ko lang po, albularyo ba kayo o antingero?" Tanong naman dito ni Arnel. Isa akong ermitanyo. Isang pribilehiyo ang maging instrumento ng may likha, Arnel. Hindi lahat ay nabibiyayaan tulad mo. Matapos nito, sa pag-ihip ng malakas na hangin, ay napapikit na lamang si Arnel at sa kanyang pagdilat ay wala na sa kanyang harapan ang ermitanyo. Agad niya nang kinuha ang sako na pinaglagyan ng mga mais at nagmadaling umuwi na ng bahay. Kinagabihan sa araw na iyon, habang mahimbing siyang natutulog ay nakita niya sa kanyang panaginip ang sarili na inilagay niya ang mutya sa isang baso ng tubig kasama ang isang bunga ng kalamansi. Kasunod nito ay ang pagsigaw ng isang hukluban. Lumutang naman ito sa ere na
tila hinigop ng isang lagusan. Sa pagkawala ng hukluban ay siyang pagdilat ng kanyang mga mata. Sa kanyang pag-iisip, sa napapanaginipan ay napagtanto niya na ang prosesong iyon ay maaaring panlaban sa mga mangkukulam at mambabarang. Sa pagsikat ng araw ay hindi na nag-atubili pa si Arnel at ginawa niya ang kanyang nasa panaginip. Inilagay niya ang baso na may kalamansi sa altar matapos hanguin ang mutya. Inabisuhan din niya si Maria na huwag galawin ang basong yon. Ang takot niya na baka biktimahin ni Mulong ang pamilya ay unti-unti nang naglaho. Ilang araw na rin kasi ang lumipas ay nananatiling maayos ang bawat miyembro ng pamilya. Siya na muna ang nagtinda ng mais sa may palengke at mahigpit na inabisuhan ang asawa na huwag silang aalis ng bahay kahit anong mangyari. Sa kanyang pag-uwi bandang hapon ay nakasarado ang pinto at bintana ng bahay. Kinatok niya ito at sinigurado pa ni Maria na siya nga ang dumating. Nang makausap niya na ang asawa, ay dito niya nalaman na nagpunta pala si Mulong ng tanghali. Natakot naman si Maria dahil bigla daw nagsasalita si Mulong ng mga salitang hindi niya naiintindihan. At kasunod nito ay ang paglabas ng 4 na salagubang, ngunit nang makarating ito sa loob ng bakuran ay biglang sumabog ang mga insekto, dahilan upang magalit ng gusto si Mulong. Napansin din daw ni Maria na kusang gumalaw ang kalamansi na nakalutang sa tubig. Dahil sa salaysay ng asawa ay dito nakumpirma ni Arnel na isang proteksyon ang ipinakita sa kanyang panaginip. Ngayon ay panatag na siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero hanggang kailan kaya magiging ligtas ang pamilya nito? At daig pa ang nakakulong sa ganitong kalagayan. Nagdesisyon si Arnel na harapin ang mambabarang. Buong gabing pinag-isipan ng gusto ni Arnel ang kanyang gagawin. Kabisado niya na ang karamihan sa mga usala, ngunit para ito sa mga aswang. Pero nasa isip niya, iisa lang ang tanga ng aswang at mambabarang. Walang iba, kundi ang kapangyarihang itim. Lolo, gabayan niyo po ako sa aking gagawin. Hindi ko na hayaang makapambiktima pa si Mulong. Posibleng kahit sino na lamang ang babarangin niya. Kaya wawakasan ko na ang kanyang kasamaan. Wika ni Arnel habang nakatitig sa bato omo. Si Mulong ay mag-isa lamang sa bahay. Sa pagkakatanda ni Arnel ay wala siyang nakitang kasama nito kahit noon pa man. Ilag din ang mga tao kay Mulong. Kahit matagal na nila itong kakilala, ay nahihiwagaan pa rin ang mga tao sa kanya. Masasabing walang kapitbahay si Mulong dahil nag-iisa lamang ang bahay nito na malapit sa ilog. Hindi rin matukoy ni Arnel ang ikinabubuhay nito dahil nakikita niyang naglalako-lako ito ng kung ano-ano sa palengke. Ang bumibili dito ay mga taong hindi kilala si Mulong. Pagsapit ng umaga ay tinahak ni Arnel ang kinaroroonan ni Mulong. Ang bahay nito ay nakatayo sa pulang lupa. May iksing bako dito na may katuhod lang ang sukat. Ang bahay niya ay yari sa kahoy na lumang-luma na. Tumigil at tumayo si Arnel sa tapat ng bahay hanggang sa lumabas na ang sadya nito. Mukhang may hindi ako inaasahang bisita. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, Arnel? Nakangising wika dito ni Mulong. Hayop ka, Mulong. Anong binabalak mo sa pamilya ko kahapon? Galit na tugon naman dito ng antingero. Sabi ko naman sa iyo,
Pagsisisihan mo ang pangingialam mo sa akin. Nagagalit na boses ng mambabarang. Tapusin na natin to, demonyo ka. Pinatunayan mo lang ang hinala ng mga tao sa'yo. Sambit dito ni Arnel. Bumaba ng bahay si Mulong. Kasunod nito ay ang hindi mabilang na mga alakdan. Sa isang usal nito ay biglang naglundagan ang mga alaga patungo kay Arnel. Tinapatan niya naman ito ng tigalpo. Laking gulat na lamang ni Mulong dahil agad na agnas ang kanyang mga alakdan. Napapatras na ang matanda habang humakbang papasok ng bakuran si Arnel. Bakas sa mukha ni Mulong ang labis na pagkasindak. Agad naman siyang nagpakawala ng mga salagubang, ngunit sa kilos nito ay halata na ang takot. Isa-isang hinampas ng kamay ni Arnel ang mga salagubang at nang bumagsak sa lupa ay naagnas din ito kaagad. Dahilan upang tumakbo papasok ng bahay si Mulong. Dito na nag-usal si Arnel. Usal ito ng pamparusa. Sa bawat pagbato ni Arnel ng usal sa hangin ay umatungal naman si Mulong na nakakubli sa loob ng bahay. Paulit-ulit na ginawa ni Arnel ang pag-uusal hanggang sa sumigaw na ng pagsuko ang mambabarang. Marahan itong lumabas ng entradang pinto at nakataas ang dalawang kamay. Nagmakaawa naman ito sa antingero at nangakong hindi nagagawa ng masama. Pinatawad niya ang mambabarang na iyon, ngunit nagbanta siya na kapag gumawa pa ito ng kamalian sa kanilang kapwa ay tatapusin na nito ang buhay niya. Mabibilis na pagtago naman ang tinugon ni Mulong. Sa pagtalikod ni Arnel ay mabilis namang sumugod si Mulong gamit ang itak, ngunit nasalag ito ni Arnel at laking gulat na lamang ng mambabarang dahil dumampi lamang ang talim nito sa bisig ng antingero. Sa kadahilanang ito ay inundayan ng sapak ni Arnel si Mulong dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Hinila ni Arnel ang kalaban patungo sa may ilog. Doon niya ito inilublob ng walang patid hanggang sa hindi na nakakilos ang matanda. Iniwan ni Arnel ang bangkay ng mambabarang na tinatangay na ng agos. Kumuha naman siya ng mga tuyong dahon ng saging, sinindihan at inihagis sa loob ng bahay. Habang papalayo si Arnel ay mabilis naman na tinupok ng apoy ang bahay ng mambabarang. Sa kalooban naman ni Arnel ay labis-labis ang paghingi niya ng tawad sa Diyos dahil sa pagpaslang niya ng tao. Huwag kang magsisi, Arnel. Isa kang mandirigma ng ating Ama. May pahintulot ka na wakasan ang buhay ng mga demonyo dito sa lupa. Sambit naman dito ng ermitanyo na ikinagulat naman ni Arnel. Mang Ambong, ginulat niyo naman ako. Kanina pa ba kayo riyan? Tugon naman dito ng antingero. Oo naman, at kitang-kita ko ang ginagawa mo. Unti-unti ka nang natututo. Magsasalita pa sana si Arnel, ngunit biglang naglaho na naman ang matanda. Napailing na lamang siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Makalipas ang ilang oras ay kumalat na ang balita tungkol sa nangyari sa bahay ni Mulong. Ang pagkasunog ng bahay at pagkawala ni Mulong ay isang magandang balita sa buong baryo. Walang ibang nakakaalam sa nangyari maliban kay Maria. Makalipas ang ilang linggo at maging ang mga buwan ay naging payapa na ang buhay nila. Hindi na rin nagpapakita sa kanya si Ambong, subalit hindi mawala sa isipan ni Arnel ang sinabi ng matanda dati doon sa may maisan tungkol sa pag-usbong ng kasamaan sa kanilang baryo. Minsan isang hapon, nagawi sa may kakahuyan si Arnel
upang kumuha ng mga halamang gamot. Ipinagpatuloy niya na ang panggagamot at may mga nalalaman na rin siyang mga alternatibong gamot para sa mga simpleng sakit. Hanggang sa nakita niya ang ermitanyo na naglalakad patungo sa gubat. Sinundan ito ni Arnel. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang tawagin ang ermitanyo. Patuloy lamang ito sa paglalakad habang nakasunod si Arnel. Sa tansya niya ay nasa 20 metro lamang ang kanilang pagitan. Nang lumagpas na sa isang puno ang matanda, ay bigla na lamang itong naglaho. Agad namang tumakbo ang antingero patungo sa puno. Nagpalingon-lingon siya, subalit wala na talaga ang matandang yun. Napagtanto niya na nasa malayong bahagi na pala siya ng kagubatan at kahit kailan ay hindi pa siya nakarating dito. Napakasukal na rin ito. Nang may narinig na ingay ng mga tao si Arnel, marahan niya itong nilapitan at napunta siya sa dulo ng lupa. Gumapang siya papalapit hanggang sa nakita niya ang iilang kubo. Hindi naman niya akalain na may naninirahan pala sa gitna ng gubat. Noong una ay inakala niya na isa itong uri ng tribo. Batid din niya na parang bagong tayo ang mga kubo. Nagtaka naman siya kung bakit dito napili ng mga taong iyon ang manirahan. Pwede naman sila doon sa baryo. Sa mga nakikita ni Arnel ay mga normal na tao ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na siyang bumalik. Ngunit napansin niya na parang ang tagal niyang nakalabas ng gubat, samantalang iilang minuto lamang sinundan ng matanda. Pakiramdam niya ay humaba ang daanan. Tandang-tanda naman niya ang mga dinaanang damuhan dahil may mga bakas niya ito. Yung tipong nahahawi ang mga damuhan kapag may dumadaan. Nang masilayan niya na ang bukana ng gubat ay tumakbo na siya papalabas dito. Ugad ng mga aswang! Sambit dito ng ermitanyo. Halos mayanig naman ang mundo ni Arnel sa labis na pagkagulat. Mang Ambong naman, palagi na lang kayong ganyan. Pwede bang magpakita muna kayo bago kayo magsasalita? Aatakin ako sa inyo eh. Sambit dito ni Arnel. Alam kong sinusundan mo ko kanina. Sinadya ko yon upang ipakita sa iyo ang pugad ng mga aswang na kung tawagin ay gabunan. Tugon dito ng ermitanyo. Gabunan? Yan yung nakalaban ni Lolo. At ang sabi ng kaibigan kong matanda, napakabagsik daw ng mga uri na yan. Sambit naman dito ng antingero. Oo, Arnel. At hindi mo sila kakayanin mag-isa, lalo pat hindi ka naman sanay sa laban. Ito ba yung sinasabi niyong pag-usbong ng kasamaan sa lugar namin? Magsisimula na ang paghasik nila ng lagim. Kailangan mo nang matuto sa pakikidigma, Arnel. Kailangan kita sa laban. Wika dito ng ermitanyo. Naglaan lamang ng ilang araw ang ermitanyo upang turuan si Arnel sa pisikal na pakikipaglaban. Manghang-mangha naman ang baguhang antingero sa ipinamalas na bilis at galing ng ermitanyo sa larangan ng pakikidigma. Hindi akma ang kilos nito sa itsura na mas matanda pa kesa sa kanyang lolo Perto. Wika naman ng ermitanyo, daig ng matalino ang malakas. Kahit gaano ka pa kagaling sa labanan, kung kulang naman ito sa maayos na plano, tiyak ang pagkatalo nito. Kaya sapat na ang iilang galaw na itinuro nito kay Arnel. Pinayuhan niya ang antingero na magpagawa ng itak sa isang panday na naayon sa kanyang kagustuhan.
Sa loob ng 2 araw ay natapos na ang ipinagawa nitong itak. Nasa 1 metro ang haba nito, kalakip na ang hawakan. Matapos niya itong mapatalas ng gusto, ay sinugatan niya ang kanyang bisig gamit ang itak at ipinatak dito ang kanyang sariling dugo. Dinasalan at iniwan niya iyon ng buong magdamag, alinsunod sa payo ng ermitanyo. Sa ritual na iyon ay magiging isa ang sandata at katawan ni Arnel. Dapat din na hindi niya tatanggalin ang mantsa ng dugo at hayaan itong mabura sa paglipas ng panahon. Naging handa na nga itong si Arnel sa pagsalakay ng mga gabunan, pero aminado siya na nakaramdam siya ng takot. Muli niya kasing kinausap ang kaibigang matanda sa kanilang baryo tungkol sa kakayahang taglay ng isang gabunan. Papaano kaya niya haharapin ang isa sa pinakamalakas na aswang, at hindi lang ito nag-iisa, kundi isang buong angkan. Hindi rin mapigilan ng kanyang asawa ang mangamba sa pinasok na buhay ni Arnel. Huwag kang mag-alala, Maria. May dahilan kung bakit ipinagkaloob sa akin ni Lolo ang mutyang tangan niya. Masaya ako sa aking ginagawa dahil nakakatulong ako sa kapwa. Basta kahit anong mangyari, hindi tayo bibitiw sa ating pananampalataya sa Ama. Wika ni Arnel sa kanyang asawa. Isang hapon, nagtungo si Arnel sa palengke upang daanan ang asawa. Nanggaling kasi siya sa kabilang baryo upang bumili ng pampataba sa lupa. Ngunit bago pa lamang siya makalapit sa asawa, ay nakaramdam ng pagkahilo si Arnel. Kasabay nito ay ang napakatinding baho na parang pinaghalong patay na hayop at nabubulok na laman. Halos mawala ang kanyang ulirat. Pinilit niyang makaabot agad sa asawa at umupo siya sa tabi nito. Nag-alala naman si Maria at agad pinainom ng tubig ang asawang pinipikit-pikit ang mga mata. Sa mga sandaling iyon ay hindi niya naiintindihan kung bakit siya lamang ang nakakaamoy. Hindi kasi naamoy ng kanyang asawa ang napakabahong hangin na pilit sumuot sa kanyang ilong. Halos maduwal na nga si Arnel sa tindi nito. Maya-maya pa ay nabaling ang kanyang tingin sa 3 kalalakihan na bumibili ng karne. Napatitig si Arnel sa mga ito. Hindi rin naman kalayuan sa pwesto ang mga lalaking yun, hanggang sa biglang tumingin at tumitig din sa kanya ang isang lalaki. Sa pagsalubong ng kanilang paningin ay muling nakaramdam ng pagkahilo si Arnel. Nawala lamang ang pananakit ng ulo nang maibaling niya ang mga mata sa ibang bagay. Sa pagbalik niya ng tingin sa mga lalaki ay wala na ang mga ito. Sinipat pa niyang mabuti kung saan napunta ang 3 yon. Subalit talagang hindi niya nahagilap. Hindi naman niya maiwasang mag-isip ng masama sa mga taong yon. Malakas ang pakiramdam niya na hindi ordinaryong tao ang kanyang nasilayan. Matapos nito ay niyaya niya nang umuwi si Maria. Habang naglalakad na sila pauwi, ay biglang nagwika naman si Roman. Paulit-ulit nitong binabanggit ang salitang gabunan. Nang tanungin niya kung nakakaramdam ba ng aswang ang tiyuhin, ay tumango ito at patuloy sa pagsasalita ng gabunan. Wala man siyang ideya kung bakit may ganoong kakayahan ng kanyang tiyuhin, pero malaking bagay ito bilang babala kung sakaling may aswang na umaaligid sa kanilang tahanan. Bago naman dumilim, ay naghanda na ng pangontra si Arnel sa buong bahay. Inabisuhan din niya ang asawa na itabi sa pagtulog ang mga anak
At huwag kakalimutang magtabi rin siya ng asin sa tuwing matutulog na. Habang kumakain sila ng hapunan, ay napansin ni Arnel na may suot palang kwintas si Roman. Nang tanungin niya ang tiyuhin kung anong kwintas ang suot nito, tumugon naman ang tiyuhin niya na kwintas ng San Benito ang suot nito at bigay daw ng kanyang ama na si Lolo Perto. Napagtanto ni Arnel na may tangang malakas na proteksyon pala ang kanyang tiyuhin. Ikinatuwa niya naman ito dahil kahit papaano ay hindi basta-basta magagalaw ng aswang ang kanyang tiyuhin. Marahil ito rin ang nagligtas sa kanya nang atakihin sila ng gabunan na naging dahilan upang mapuruhan ang kanyang lolo. Samantala, sa paglipas ng mga araw ay nagimbal ang mundo ni Arnel nang nabalitaan niya ang pagkawala ng dalawang dalaga. Nagtungo lamang daw ito sa palengke ng hapon ngunit hindi na nakabalik hanggang umaga. Naglalaro na sa isip ng antingero na marahil ang may gawa nito ay ang mga gabunan. Doon sa kanyang maisan ay tinawag niya ang ermitanyo ngunit hindi ito nagpakita sa kanya. At bago magtanghali ay tinahak na ni Arnel ang kagubatan at balak niyang puntahan ang pugad ng mga gabunan. Ninais niyang isahan ang mga aswang sa pagsugod habang tirik pa ang mga araw. Sa kanyang paglalakad, sa loob ng gubat ay may mga aninong lumalagpas sa kanya. At nang tumingala siya, ay nakita niya ang 4 na binatilyo na nasa mga sanga ng puno. Kakaiba ang kilos ng mga ito dahil parang mga unggoy kung magpalipat-lipat ng puno. Nakangisi rin ito at nakalabas pa ang mga kakaibang ugis ng dila. Mas mahaba ito kumpara sa normal na tao at matutulis din ang dulo. Kumpirmadong mga aswang ang kanyang nakikita. Tila ba pinagkakatuwaan pa ng mga ito ang antingero. Hoy, bumaba nga kayo dyan. Ang lalakas ng loob ninyo kahit may araw na nang aaswang kayo. Sigaw niya naman sa mga ito. Isa-isa namang bumaba ang mga binatilyo. Ang mga mata nito ay purong puti at mahaba ang bias. Ang papayat din na tila hindi nakakakain ng isang buwan. Inilabas na ng antingero ang kanyang sandata. Ramdam niya na determinado ang mga aswang na yon. Nalapain siya dahil sa naglalaway na ang mga ito. May matitinding amoy din ang mga ito na mas malala pa sa baktol. Hanggang sa biglang lumundag ng napakataas ang isa, subalit sinalubong ito ni Arnel ng taga na agad tumama sa dibdib nito. Bumagsak ang nilalang at nangisay sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon ay sabay-sabay nang sumugod ang mga natira. Mabibilis ito ngunit hindi nito nasasakmal ang antingero. Ipinagsabay niya ang hagupit ng itak at tigalpo, dahilan upang mapapagsak niya ang 4 sa loob lamang ng ilang minuto. Sugatan ang mga aswang na pilit gumagapang papalayo. Nang habulin ito ni Arnel, ay bumilis ang paggapang nito na animoy tumatakas na ahas. Nang hindi niya na mahabol, ay nagpasya siyang ipagpaliban muna ang pagsugod sa pugad ng mga gabunan dahil tiyak siyang nakahanda na ang mga ito sa kanyang pagdating. Kung kailan kailangan niya ang ermitanyo, ay saka pa ito hindi nagpakita. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na magpapakita ang matanda. Habang nagkakape siya sa balkonahe, ay muli niyang binalikan ang nangyaring labanan kanina. Pinag-aralan niya ng gusto ang kilos ng mga aswang
Kung sa gabi iyon nangyari, ay tiyak hindi magiging madali sa kanya ang sagupaang iyon. Hindi niya naman masabi kung gabunan ba ang kanyang mga nakaharap. Pero hindi rin niya maiwasang malungkot dahil sa pagkawala ng dalawang dalaga. Nang may napadaang kapitbahay, ay naitanong niya rito kung may balita na ba tungkol sa nawawalang tao. Isang malungkot na balita naman ang tugon ng kapitbahay. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay may nasipat si Arnel na isang tao na nakatayo sa dilim. Doon ito sa tapat ng kanilang bahay sa ilalim ng mga puno. Ugali niya kasi ang magkape matapos ang hapunan kaya doon na naman siya sa balkonahe nakatambay. Marahan lumapit ang kanyang tiyuhin at bumulong sa kanya na may gabunan sa labas. Hindi tinanggal ni Arnel ang paningin sa lalaking nakatayo at sinabihan sa mahinang boses ang tiyuhin na pumasok na sa kwarto at kailangan nitong magdasal. Tumugon naman si Roman at napailing na lamang si Arnel dahil isinara nito ang pinto pati ang tarangkahan. Naku naman tiyo, bakit mo isinara ang pinto? Wika nito sa kanyang sarili. Sa mga oras na iyon ay hindi niya dala ang itak, bagkus tanging isang tasa ng kape ang hawak niya. Nanatiling nakatitig pa rin siya sa lalaki habang humihigop ng kape. Maya-maya pa ay umusad ng marahan ang lalaki hanggang sa matamaan na ito ng liwanag ng buwan. Sa unti-unti ay nakita ni Arnel ang pagpapalit anyo ng isang gabunan. Napapalunok na lamang ng laway si Arnel. Isang malaking nilalang ang nasa kanyang harapan na may nanlilisik at mapupulang mga mata. Nakatayo ito sa labas ng bakod at bigla naman itong nagsalita. Magandang gabi, kaibigan. Ako nga pala si Ador, ang papatay sa'yo. Wika nito sa napakalalim na boses. Talaga ba? Sige, lumapit ka dito at nang makita mong hinahanap mo. Tugon ng antingero sa normal na boses. Ang lakas naman ng loob mo na saktan ng mga anak ko at dahil sa ginawa mo, uubusin ko kayong lahat. Sambit pa dito ng gabunan. Nalinti ka na. Paano ko lalabanan ng isang to? Bakit kasi sinara ang pinto? Wika ni Arnel sa kanyang isipan. Handa ka na ba, lapastangang nilalang? Matapos nito, dito na sumugod si Ador at nawasak ang bakod na kawayan. Sa isang iglap ay nakapasok na ito sa bakuran. Agad namang tinigal po ni Arnel ang gabunan, ngunit naiwasan niya ito. Inihagis na rin ng antingero ang tasa ng kape sa nilalang na iyon. Sa pagwagwis ng kamay nito ay kitang-kita niya ang pagkabasag agad ng tasa. Dito na inundayan ng tigalpo ni Arnel ang aswang at bago pa ito makapanhik ng balkonahe ay tumalsik ito palabas ng bakod. Mabilis din itong nakatayo at umangil ng napakalakas. Wala nang pagpipilian pa si Arnel kundi sirain ang pinto at mabilis na kinuha ang kanyang itak. Sa kanyang paglabas ay hindi niya na nakita ang gabunan. Kakaiba rin ang isang ito dahil wala itong anumang amoy. Habang hawak niya ang itak ay pinakikiramdaman niya nang maigi ang paligid habang nakatayo siya sa may balkonahe. Hanggang sa biglang sumulpot pabaliktad ang gabunan na nasa bubong na pala at mabilis na kinalmot si Arnel. Nakatras naman siya ngunit natamaan ang kanyang bisig. Nang kanyang tingnan ng tama ay hindi naman ito nasugatan. Pero alam niyang dumampi rito ang mga kuko ng gabunan. Sa galit ng aswang ay inuga-uga nito ang bubong.
Muling nag-usal si Arnel ng pamparusa. Umatungal ang nilalang at lumundag palabas ng bakod. Sa mga sandaling ito ay lumabas na ng bahay si Arnel. Matapang na hinarap ang aswang, pero hindi siya nagpakampante. Baka may iba pa itong kasama. Batid rin niya na tila nag-aalangan ng sumugod ang gabunan, pero sa itsura nito ay galit na. Hinamon pa niya ito, ngunit tanging pag-atungal na lamang ang naitugon. Humakbang pa ang antingero kasabay ang mga usal na paulit-ulit niyang binabanggit, dahilan upang hindi mapakali ang aswang. Napagtanto naman ni Arnel kung gaano kalakas ang mga usal dahil sa reaksyon ng gabunan. Hanggang sa nagpakawala ng matinding tigalpo si Arnel na humawi sa buong paligid. Kasunod nito ay ang pagtilapon ni Ador. Muling tumayo ang aswang, ngunit lumundag na rin ito palayo hanggang sa naglaho na lamang ito sa dilim. Dito na rin nakahinga ng maluwag ang antingero. Sa bawat laban niya ay may nadidiskubre siya sa mutiang tangan niya. Nang masiguro niya na ligtas na ang paligid, ay pumasok na siya ng bahay. Naabutan niya naman sa kwarto na nagdadasal pa rin sina Roman at Maria. Inabisuhan din niya ang mga ito na tapos na ang laban at wala nang aswang sa paligid. Sa gabing yun ay kinumpuni niya agad ang nasirang pintuan. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa panday at nagpagawa ng bagong itak kahalintulad sa nauna. Nais niyang maglagay nito sa loob at labas ng bahay. Hindi rin naman niya pwedeng pagalitan ang tiyuhin dahil sa kalagayan nito. Nagpapasalamat na lamang siya dahil nakaligtas ang pamilya sa unang pagsugod ng gabunan. Inaasahan niya na ang mga susunod pang pag-atake, kaya naniniguro na siya dito. Naglagay siya ng makabuhay sa dingding ng bahay. Kumuha rin siya ng mga balat ng niyog upang ipausok pagsapit ng gabi. May mga sanga din ang suha na isinabit sa bubong sa loob ng bahay. Natutunan niya ang mga pangontrang yun sa kanyang kaibigang matanda. Lumipas pa ang ilang araw ay may nawawala na naman sa kanilang baryo. At sa pagkakataong ito ay 4 na kabataan na ang kinuha. Nanlumo na lamang si Arnel nang masaksihan niya ang mga magulang ng kabataan na halos lumuhod na sa kanyang harapan na humihingi ng tulong. Pakiramdam tuloy ni Arnel ay wala siyang silbi. Ilang buhay na ang nasira nang dahil sa mga gabunan. Kaya naman nagpasya siya na sugurin na ang mga ito. Mabilis siyang naglakad patungo sa gubat habang nakasukbit sa tagiliran ang 2 itak. Maghunos dili ka muna, Arnel. Biglang sambit dito ng ermitanyo. Salamat naman po at nagpakita na kayo. Alam mo ba na may 6 na katao na ang biniktima ng mga gabunan? Saan ho ba kayo nagpupunta? Tanong naman ito sa ermitanyo. May tinatapos lamang akong gawain sa ibang lugar. Masyado pang maaga, Arnel. Tamang-tama kabilugan ng buwan mamayang gabi. Ang pinakamalakas na sandali ng mga gabunan. Dito masusubok ang galing mo, Arnel. Wika dito ng matanda. Hindi ba't mas maiging sa araw natin sila susugurin upang mas makakalamang tayo? Pagpalag naman dito ng antingero. Papaano mo masusubukan ang iyong kakayahan kapag mahina ang kalaban? Ano po ba ang nais niyong mangyari? Ang mapahamak ako? Hanggang ngayon ba ay wala kang tiwala sa iyong kakayahan? Naku naman, Arnel. Hindi man lubusang naiintindihan ang nais ng ermitanyo ay nagpaubaya na lamang siya dahil ito ang mas may higit na kaalaman sa lahat. Sumapit ang 10:00 ng gabi.
Matiyaga naman siyang naghintay sa ermitanyo hanggang sa isang imahe ang lumitaw sa may palayan. Nakita niya na ang matanda na nakatayo doon. Nagpaalam siya sa asawa at maigpit na binilinan na huwag lumabas ng bahay. Alam na rin kasi ni Maria ang tangan proteksyon ni Roman, kaya doon niya ito pinatulog sa kwarto kasama ang mga anak habang siya ay nag-umpisa na sa pagrorosaryo. Tinahak na ng dalawa ang kagubatan. May ginawang lagusan ang ermitanyo na sa isang hakbang ay naroroon na sila malapit sa pugad ng mga gabunan. Ang lugar ng mga ito ay buhay na buhay sa gabing yon. Taliwas ito sa unang beses na nakita ni Arnel. Animoy malayang mga nilalang sa kabila ng kanilang anyo na pagiging aswang. Doon din niya nakita ang mga karning pinagpipiestahan ng mga aswang. Malamang iyon na ang katawan ng 4 na kabataan. Panggigigil at napaluha na lamang si Arnel sa kanyang nasilayan. Umpisa pa lamang yan, Arnel. May mas matindi ka pang makikita na gawain ng mga aswang sa paglipas ng panahon. Kaya tatagan mo ang iyong dibdib at sikmura. Mga demonyong mga yan, kulang pang parusang kamatayan para sa kanila. Sa sandaling yon ay nagsagawa sila ng plano. Unang lumusob si Arnel sa tahimik na paraan. Ikinubli niya ang kanyang sarili upang hindi maramdaman ang mga kalaban. Sa sandaling yon ay mas marami ang nasa anyong tao pa. Maingat niyang pinasok ang mga kubo at iilang aswang na rin ang kanyang napaslang. Hanggang sa narating niya ang isang kubo kung saan naroroon ang 4 na binatilyo. Sumilip siya sa siwang at masayang nilantakan nito ang ilang parte ng katawan ng tao. Kitang-kita din niya ang pagbiyak ng ulo at sarap na sinisip-sip ng aswang ang utak ng bata. Halos makagat na ni Arnel ang dila sa tindi ng galit nito. Tumayo naman ang antingero at nagpakawala ng usal pamparusa. Dahil sa kanyang ginawa ay kumalat ang kanyang presensya sa buong lugar. Natigil ang kasiyahan ng mga gabunan at naibaling ang paningin sa isang kubo. Nang bigla itong nagliyab, kasunod ay ang paglabas ng 4 na binatilyo na nilukob na ng apoy ang mga katawan. Sumisigaw ang mga ito na humihingi ng saklolo. Dito na nagpalit ng anyo ang lahat. Tumambad sa kanila ang nag-iisang antingero na may hawak na 2 itak. Sinugod siya ng mga gabunan, subalit napangibabawan siya ng mga ito. Katakot-takot na mahigit 10 gabunan ang umaatake sa kanya. Ramdam na ni Arnel ang paglagotok ng kanyang mga buto sa tindi ng pag-atake ng mga malalakas na aswang. Parang basahang pinagpasapasahan si Arnel. Pero sa kabila nito ay nanatili siyang matibay. Sadya nga lang hindi niya mapantayan ang bilis ng mga ito at kahit ang pag-usal ay hindi niya na nagagawa. Hanggang sa hinawakan ng 2 gabunan ang kanyang mga kamay at papalapit na sa kanya si Ador. Lapastangan ka. Pagsisisihan mo ang pagsunog mo sa aking mga anak. Kung lapastangan ako, anong tawag sa inyo? Habang humihinga ako, Ador, lalaban ako hanggang sa uli. Nag-ipon ng lakas si Ador. Nanginginig na ang kanang kamay nito at mas humaba pa ang mga kuko ng ilang pulgada. Tiyak, tatagos iyon sa katawan ni Arnel. Subalit bago pa magawa ni Ador ang pag-atake ay may malakas na hangin ang tumama sa kanya, pati na rin sa iba pang gabunan.
nakawala na si Arnel at bumagsak ito sa lupa. Habang nakahiga siya ay nakita niya si Ambong na lumutang sa ere at lumagpas sa kanya. Sa paglapag nito ay sabay-sabay siyang inatake ng mga gabunan. Gamit lamang ang kanyang tungkod. Sa bawat pagtama nito sa aswang ay ilang metro ang layo sa pagtilapon ng mga ito. Pilit na tumayo si Arnel at kinuha ang isang sulok at sinilaban ang bawat kubo. Isang itak na lang ang napulot niya at inaatake ang iba pang gabunan. Napapangisi na lamang siya dahil hindi umubra ang mga gabunan sa mahika ng ermitanyo. Muli niyang nasilayan ang liksi nito at galing sa pakikipaglaban. Nabuo ang imahe ng kanyang lolo Perto habang pinagmamasdan niya ang ermitanyo. Sa hindi niya maipaliwanag na mga sandali ay narinig niya ang boses ng kanyang lolo na binabanggit ang kanyang pangalan. Dahil dito ay nanumbalik ang lakas ng antingero at patuloy na nakikipaglaban sa mga gabunan. Hindi naman may kakaila ang taglay na lakas ng mga aswang dahil nakakasabay pa rin ito sa ermitanyo. Iba din ang tibay sa pinagsamang mga gabunan. Kahit ang pamparusang usal ni Arnel ay natitiis ng mga ito. Napatingala na lamang ang antingero sa buwan na siyang nagbibigay ng lakas sa mga gabunan. Hanggang sa itinaas ng ermitanyo ang kanyang tungkod. Kitang-kita ni Arnel ang liwanag na nagmula sa kalangitan na dumaloy sa tungkod ng matanda. Sa mga sandaling iyon ay natigilan ang mga aswang at natahimik ang paligid hanggang sa may binanggit ang ermitanyo kasabay ang simbolo ng krus. Sa ngalan ng Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Dumilat ang mga mata ng mga gabunan at napapaluhod na lamang ito sa harapan ng ermitanyo. Lumiwanag din ang katawan ni Ambong at nakaramdam si Arnel sa unang pagkakataon ng napakatinding kapayapaan. Pumasok sa diwa ni Arnel ang kakaibang pagmamahal na nagmula sa hindi maipaliwanag na pinanggalingan. Sa kabanalan na kanyang nararanasan sa mga sandaling iyon, ay napapikit na lamang ang antingero. Napaluhod at itinaas ang mga kamay. Kahit siya ay nakapikit, nananatili pa rin ang liwanag sa kanyang paningin. Isang kakaibang enerhiya din ang dumaloy sa kanyang katawan at ang lahat ng kanyang natamong sugat at pananakit ng katawan ay naglaho. Pakiramdam ni Arnel ay muli siyang isinilang. Ilang saglit pa ay bumalik sa normal ang buong paligid. Sa pagdilat ni Arnel ay tanging si Ambong na lamang ang nakita niya. Lahat ng gabunan ay nawala na. Napatitig na lamang siya sa ermitanyo at namangha sa ginawa nitong mapaluhod ang mga gabunan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok ay nariyan ang Diyos Ama na magliligtas sa atin. Ang hindi pagbitaw sa pananampalataya ay maggagabay sa atin sa tamang landas. At sa piling ng mga kasamaan ay may uusbong na kabutihan na mangingibabaw sa lahat. Ang tatlong persona ng Panginoon ay ang ating gabay patungo sa kaayusan at kapayapaan. Naway katulad ni Arnel, huwag sana tayong bumitaw sa pananampalataya kahit paminsan-minsan ay nakakaramdam tayo ng takot at panghihina. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong natutunan sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.